wiretapping issue ang siyahong iniimbestigahan ng Senate Committee on Defense and ng ating Senado, kung di ako kakamali, tatlong committee yata yan ni Senador Francis Tolentino. Ito po ay kaugnay doon sa sinasabi ng Chinese Embassy na meron silang recorded na i-record na usapan doon sa tinatawag na New Model Agreement sa isang mataas na opisyalis ng military. Bawal po yan. Kaya mabuti gumalaw na ang Senado dahil bawal ang pagre-record ng hindi alam ang kausap. At ito isang paglabag sa ating batas, especially yung Republic Act 4200. Pakinggan natin yung question and answer sa mga kinaukulan at mula sa Senador. To facilitate the filing of a necessary complaint, which is not really needed at the moment because they can invoke the provision on the declaration of persona non grata. Ano pwedeng gawin ng DFA? And this is really an internal matter on the part of Department of DOJ, Department of Justice. Thank you, Mr. Chair. I was listening to the procedure that was outlined for us by DAS Deputy Assistant Secretary Gunabe with respect to a situation when a diplomat who enjoys diplomatic immunity absolute, Mr. Chair, from criminal jurisdiction under international law commits a violation of our laws, then based on that procedure, they can ask for the waiver of his immunity so that he can answer the complaint that's going to be filed in court. If the embassy or that officer refuse to waive his immunity, then based on their procedure and based on what happened in the Panama case, refusal to waive immunity in the face of an evidence that there's wiretapping can lead to the declaration of that person being considered as a persona non grata under Article 9 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Mr. Chair. So, What about the notion? sandali. Ang lumalabas dito, meron palang immunity itong mga diplomat. Yun naman talaga. Hindi sila pwedeng kasuhan dito kung may mga paglabag sa batas. So, pwede lang siguro pauwiin or ideklara na huwag nang pwedeng papasukin ng Pilipinas. So, mahirap yun. Wiretapping po at nakataya dyan ang national security at saka sa issue ng West Philippine Sea. Kasi ang sinasabi rito, meron silang na-record na usapan na para bang may agreement tungkol sa pabor sa kanila tungkol sa West Philippine Sea. Ay pinaglalaban niya ng Philippine government under President Marcos na hindi pwedeng makuha ng China at kahit anong bansa ang teritoryo ng Pilipinas. So, actually tatlong committee pala ito, Committee on Defense, Foreign Relations, Science and Technology, tungkol dyan sa wiretapping issue na ginawa ng China, na di umano yung ginawa ng China. Of secret expulsion. Does that merit the consideration of the Department of Justice? It's not within our mandate because these are diplomats, Mr. Chair. Wow. But if it's secret, nobody should know it because it's secret. But that's one of the tools of a state, Mr. Chair, that usually is not announced when it's going to be done, Mr. Chair. Salamat, Department of Justice. Balikan ko yung DFA. The matter of downsizing an embassy staff. Can this be done by the host country by revoking the visas of administrative personnel? Confirm this. Understand that there are, aside from the embassy here in Makati, there is a consulate in Cebu. Is that correct? Can you answer that for the record para lumabas sa transcript? Is there a Chinese embassy consulate in Cebu? Your Honor, they have consulates in Davao, Lawag, and in Cebu. Lawag. And Cebu. Lawag, Ilocos Norte. Yes, sir. So sa Lawag, it involves the same functions. Just curious, bakit sa Lawag meron? Sir, these are consulates. Bakit may consulate sa Lawag? Bakit hindi sa La Union? Bakit hindi sa Dagupan? Sir, the selection of the location, it would also be determined
by Iba pa yung the Manila. So, sending apat pala yung country. opisina ng And in Chinese this embassy. case, they believe Chinese that, government. for example, the presence of an airport that can land an international flight is attractive because there would be tourists that can fly in and out, so they can assist their nationals. Or proximity to Taiwan. So, ito lang po yung aking analysis at opinion dito na parang nakakalungkot. Hirap na hirap tayong makakuha ng konkretong katarungan or pananagutan ng kahit sino kapag ka lumalabag sa batas. Ang linaw po na yung anti-wiretapping law ay dapat nirespeto ng kahit sino. Dayuhan man ito or mga Pilipino. Eh ngayon sinasabi ng DOJ dahil may immunity, hindi pwedeng kasuhan. Eh kahit nga ipatawag sa hearing kung ayaw dumating, hindi. Maliban na lang kung hindi nila nung mismo magbo-voluntary yung Chinese authority, mga diplomat na yan, na i-honor yung, huwag nilang i-honor yung immunity. Siyempre, hindi nila gagawin yun kasi protection sa kanila. Pwede pala silang lumabag sa batas ng ganun-ganun lang. Eh, paano ang seguridad ng ating bansa? Paano tayo paano wala tayong peace of mind nito pagka ganito? Dahil kasi pwede pala tayong abusuhin, labagin ang ating batas at napakahirap nilang papanagutin. Eh, tinanong pa nga yung mga kinaukulan sa NBI, wala nga daw silang voluntaring ginawa para alamin yung audio report na yan or recorded na yan na usapan between Chinese Embassy here in Manila at dun po sa opisyal ng military. Wow! Kahit yung DICT wala ring malinaw. Paano? Ay hawak may tali sa kamay halos ang Justice Department dahil sa immunity. Eh paano yan? Eh kung ginawa nila, mauulit yan. Hindi lang ang Chinese government, maaaring ibang lahi kung gusto nilang mag-wiretap. Pwede lang gawin kasi wala palang mabigat na pananagutan sa atin kasi merong immunity. Ay matindi ito. Eh dapat siguro i-amend yung batas na yan, pati mga dayuhan papanagutin kapag ka nakataya ang national security ng bansa. Pag nakataya ang teritoryo ng bansa, dapat ganun. Eh ngayon ang kasalukuyang wiretapping law, pag may immunity, hindi na ho talaga pwedeng panagutin sila. I-deport na lang or paalisin nila o voluntary. Wala eh. Kailangan kasi may pagkakulong. Dapat kasi may mabigat na kaparusahan. Yan ang dapat na gawin ng ating mga mamabatas in aid of legislation. Hindi ko naman tinuturuan sila pero nakikita ko kailangan yung batas ay dagdagan, palakasin. Kasi mauulit at mauulit. Ito po ay controversial ngayon sa military dahil ang paninindigan ng military, lalo na Secretary Gibo Teodoro, ang Pangulo lang ang may karapatang makipag-usap at mag-commit, makipag-agreement, treaty, kung ano man sa ibang bansa. Hindi pwedeng military, hindi pwedeng cabinet secretary o kung kahit sino. Pero ang pinaka nakakatakot dito at delikado itong pag-wiretap, di umano, yung pagre-record. Kasi inaamin ng Chinese Embassy, nagre-record sila sa mga nakakausap ng mga Pilipino official. Delikado yan. Yan pala hindi lang sa Manila merong embassy sila, opisina. Meron sa Lawag, meron sa Cebu, meron sa Davao. Eh, paano kung lahat ginagawa yan? Abay, parang naiipit tayo rito. Wow, good luck sa ating mga senador kung paano gagawa ng batas na mas malakas. At maging maingat siguro talaga tayo sa pakikipag-usap sa mga Chinese official, Chinese Embassy. Dahil ginagawa pala nila ang posibleng pagre-record ng usapan. Eh, paano kung sensitibo? Yari tayo dyan. Nako, palakasin ang ating batas para maging matibay ang ating bayan, ang ating bansa.